Marami tayong nakakasalumuhang mga tao sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas ng loob na harapin anumang pagsubok ang dumating. At yan ay pinatunayan ng mga nakilala ng ating programa. Mga istorya at totoong tao na nagbigay kahulugan sa atin ng salitang pag-asa. Sa maraming pagkakataon, nakita ng programa ang iba't ibang senaryo sa buhay ng ating mga kababayan na naitampok natin sa Responde. Ang ilan sa kanila, nagpangiti, nagpaluha at nagbigay inspirasyon sa atin para patuloy na tumulong at rumisponde sa iba. Marami sa kanila na hanggang sa ngayon, bagamat ating natulungan, ay patuloy na lumalaban sa mga hamon ng buhay na kanilang nararanasan. Tulad na lamang ng mga batang ating nakilala, hindi nawala ng pag-asa na sila ay gagaling at mamuhay ng normal. Kasi po sir, masipag po siya mga lakal. Kaso lang sa pag may time talagang ayaw niyang umuwi, halimbawa may bigas siyang binili, ano ng mga bata, tinapay, yan, ihatid niya. So babalik na naman yan. Pero bakit ka nangangalakan? Makapera kami. Kailangan ng parang i-amputate kasi nga yung cancer is nandoon sa Maylene. How did you handle it na? Ano yung first reaction mo syempre as young as 12 years old? Siyempre nalungkot po. Oo. Kasi po dati po, iniisip ko po, kala ko po nadadaan po sa mga gamot. Hindi ko po in-expect na puputulin po yung pako po. Laban lang po. Magkapit lang po. Kasi po, ako po nalaban po para po sa kanila. Sana po sila din. Nagtaka kami kasi hindi na siya pumapasok. Yung pala, binubuli na siya doon sa school. Sabi na ganyan nga daw siya. Kaya parang nahiya din siya, hindi na siya napasok. Masakit po. Pero hindi ko naman sinadya talaga na maging ganyan siya. Ang sakit lang po kasi yung mga pag ang kamag-anak pa rin yung bumubuli sa kanya. August 21, natuloy na ang admission sa hospital ni Isidro. Umabot ng 4 na oras ang operasyon. Kitang-kita ng pagbabago sa mukha ni Isidro. Maayos ang pagkakadugtong sa kanyang labi at pagsasaayos maging ng kanyang ilong. Papasalamat po ako sa nag-sponsor sa Ni25, sa lahat po ng staff. Ni25 maraming natutulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gayun din ang kwento ng mga magulang na hindi nagsasawang intindihin at alagaan sila. Ang iba't ibang kwento ng kanilang pagsasakripisyo at tibay na loob ay tumatak sa ating puso. Kung hirap lang, sobrang hirap. Mabaliw-baliw ka, gano'n. Sa akin po, talaga. Ayaw ko, hanggat maaari, di ba, limbaon sa utang. Ayaw ko ma-expose yung mukha nila sa media. Ayaw ko talaga. Wala akong choice, dalawa sila. Isa lang naghahanap buhay. Sabi ko gano'n, ang hirap. Kung sa mahirap lang. Sabi ko, kaya natin to. Hanggat may buhay, sabi ko. Nakita ko dito, even hindi po cancer patient, even yung mga cerebral palsy, may mga hydrocephalus, special child po sila lahat. So sabi ko, bakit ako sobrang lungkot? Sila nga, mas grabe po yung struggle nila sa akin. Doon po nag-start yung advocacy ko to help these kids. Sobrang saya ko na. Yung anxiety, depression, baliwala na po sa akin yun eh. Wala na po lahat. Wala ka mang maraming pera, wala ka mang magagandang sasakyan at malaking bahay. For me, masahol pa po ako sa bilyonaryo. Kasi dami ko pong buhay na nababago. Malilimutan ba natin ang mga istorya natin tungkol sa pagbabalik at pagsasauli ng napulot na pera o gamit ng ating mga kababayan? Ang kanilang mga kwento tunay na nagpamala sa atin na ang katapatan ay buhay na buhay pa rin sa ating mga Pilipino. Hindi na namin as in nakalak pa siya. Oo, hindi namin pinakailaman. Tapos ang pagdating doon sa barangay, sabi ko nga doon sa nakapulpo yung
anak ng pamangkin ko. Iyan po namin dyan sa inyo. Kayo na po bahala, baka mamaya kasi yung perang yan, mahalaga doon sa nahulugan. Tinanong ako po pag gano'n, tapos binigay ko po kay Nasa ba siya? Nasa lapag? Nasa lapag lang siya? Sa gitna po. Kasi po di naman po sa akin yun. Tsaka po tinuro din po sa akin ni Mama, huwag ko daw kukunin yung mga hindi po sa akin. Baka po kailangan din po nila yun eh. Kaya pinabalik po sa akin ni Lola. Hindi naman po kami mayaman. Parang yun na lang po yung mabibigay namin sa kanila, sa mga anak namin na magandang asal. Yun na lang po yung may ano namin, ma-apply namin sa mga anak namin. Ang post na ito ni Ciara at Vlad Magallanes ay umani ng paghanga mula sa marami nating netizen. Galing mo, Dave! God bless you, Dave! Sana lumaki ka. Ito po yung isa naming gamit. So, nasa parang garapon siya. Nasa parang container siya na ang laman po nun ay mga gold. So, yung mga jewelry siya. Nahulog siya without me knowing. Tapos, papunta na kami doon sa restaurant. Etong si Dave, yung batang si Dave, hinabol kami. Sabi, Kuya, ikaw tinawag, diba? May Kuya, nahulog po. Tapos yun, nagpasalamat kami. Ay, nako, salamat. Hindi naman po talaga sa atin yun eh. Baga, nakita lang natin, pero hindi sa atin yun, diba? Baka kailangan pa po nila eh. Bakit dapat natin ibalik yung hindi sa atin? Sama po pag hindi po binalik. Isang motorcycle rider ng isang sikat na motorcycle taxi services app sa bansa ang hinahangaan ngayon sa social media. Dahil ang rider na si Romel Villar nagsauli ng perang naiwan ng kanyang pasahero. Kasi hindi sa akin, sir, kahit gaano kalaking halaga yan. Hindi po ako sanay ng ganon, sir. Sanay na ako sa buhay na mahirap, sir. Mahirap pong gastusin ko man yung perang yun, hindi naman akin. Papakain ko sa pamilya ko. Hindi ko naman pinaghirapan. Mahirap po yun. Hindi po ako kaka-interest sa gano'n kahit gaano kalaking pera yun, sir. Tsaka kasi unang iniisip ko po kasi doon, sir, baka mamaya po pinapag-utusan lang yung taong yun. Kawawa naman siya. Tapos baka mamaya ako, isa sa pangpagamot niya to sa isa sa pamilya niya, sabi ko. Yun ang nasa isip ko. Yun talaga po ang umano sa isip ko, sir. Nakilala rin natin ang iba't ibang individual na sa kabila ng kanilang kapansanan ay patas na lumalaban sa buhay at hindi nagpapadala sa kanilang kakulangan. Bagkus, nagsusumikap para tulungan hindi lamang ang kanilang sarili, ngunit ang kanilang pamilya. Natitindihan na dahil paanyaan ng sinilita nilibigyan ko ang nanay pambili daya nila ay pambaan. Kaya ko din umataya iba. Gusto ko nun lumalaban ng patas. Kailangan mo pala mag-focus sa kung ano meron sa'yo. Kung ano yung kakayahan mo. Lagi mo lang isipin na siya lang naman yung nawala sa'yo. Tukan sa iba't ibang trabaho. Sa palengke, tinda ng gulay, naging kargador ng gulay, nagtinda ng prutas, naging kargador din po ng prutas. Ang pinaka tinagalang kong trabaho po, yung paggawa po ng lumpia wrapper. Pag may pasok kasi meron po ako kaibigan na magpapalabas sa akin para lang po may pambaon yung anak ko. Kasi mami, hindi naman po lahat pwedeng dun sa akin ini-income ni Papa, iuubaya yung ng anak ko. Para di lang, may masabi man ako, ma'am, na kahit ganito ko, at least, di ba, ma'am, meron akong na sa anak ko na ambag na kahit pambaon-baon lang sa araw-araw niya. Hindi ko na hinihingi sa mama ko, sa papa ko. Bali, ang na lang nila, yung pagkain namin sa araw-araw, mag-ina. Bata pa lang po ako, mahilig na talaga akong mag-drawing. Wala ng trabaho yung tatay ko tsaka yung mga kapatid ko dahil sa pandemic. Naisip ko na pwedeng makatulong yun para
masuportahan ko yung mga pangangailangan namin. Na-realize ko na lahat tayo sa mundong ito na may mga rason bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo may mga pagsubok sa buhay. Naniniwala po ako na may dahilan kung bakit yun nangyayari sa buhay natin. Hindi na lang ako basta parang yung nandito na lang sa bahay na walang ginagawa. Ngayon nakakatulong na ako sa kanila at proud na proud sila sa akin at yun, masaya po sila kasi nakikilala na ako dahil sa talento ko. Ilan din sa ating mga nakasalumuha ang nagpadama sa atin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Pagmamahal na walang hinihinging anumang kapalit. Pagmamahal na kayang ibigay ang lahat. Pagmamahal na hindi madamot at handang umunawa sa lahat ng oras. Sabi ko sa kanya, maaral ka mabuti, para paglaki mo, may trabaho ka. Sabi ko, pag may trabaho ka, bili ka ng bahay, tawagin mo mga nanay mo, kapatid. Kahit wala na ako. Sabi sa akin, mama, walang iwanan. Oo. Sabi sa akin, mama, wala tayong iwanan na kahit na mawala ka sa akin. Iiyak talaga ako, sabi ko na ayaw yakakunin kasi isa lang ako. Amen. Well, Jay, anong sabihin mo kay lola mo? Love you. Yung katawan ko kasi gusto ko pa mabuhay nga ng matagal. Kaya nandito pa rin po ako. Pero gusto ko nang umuwi talaga. Iba na po talaga ang nararamdaman ko. Ang katawan ko po ay bumibigay na po talaga. Gusto ko pa po makita pamilya ko. Almost 4 years pa akong sacrifices na hindi ko sila makita. Tutuparin na natin ang inyong pong. Sana po, gusto ko lang kahit 2 to 3 years makasama ko man lang sila na, makita ko man lang po na successful yung pinaghirapan ko bago man lang po ako mawala sa mundong ito. Mahirap. Etuan kami, sir. Ginagawa namin ang lahat para mabuhay naman kami ng marangal. Di kami nangingi sa kapwa namin. Lahat ng effort ginagawa po namin. Kami, matanda na po. Pero nice naming kumita ng maayos na pagkita. Hindi rin manuhad lang ang kanilang edad sa kanilang pagtatrabaho. Noon, sir, mahirap talaga. Ngayon, pero ngayon, hindi na, sir. Kaya ko pa, sir. Kaya ko pang kaya ko pang bumakbak ng sir. Kami ay taas puso nagpapasalamat po sa inyo. Kami mag-asawa. Salamat po sa Net25 Responde. Maraming salamat po sa aming mag-asawa na matanda na. Maraming salamat po sa pamunuan ng Net25. At sila ay napakabait po sa taong mahihirap na katulad namin na sila ay laging nakandang tumulong. Nandiyan lang sila. Sa bawat kwento na aming naitampok sa buong taon, naging makabuluhan, nagbigay at nag-iwan sa atin ng inspirasyon. Inspirasyon na magpapatuloy sa buhay at magpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagmamahala na ating natatanggap sa araw-araw. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.